Sa aking patuloy na paglilibot sa bayan ng Isabela ay napadpad ako sa lugar na to. Ito ba? Ano to dinadaanan natin guys? Grabe. At nagpatuloy ang aking paglalakbay sa mga sira at lubak na daan. Tarik nito guys. Ayan o. Kita niyo yun? Nararamdaman ko yung TCS natin. Hanggang sa Uy, dito na nga. Ay, grabe oh. Kita niyo yan? Uy, grabe. Blue Lagoon nga. Ayan guys oh. Nakikita nyo ba? Grabe. Tanong po kasi paano kayo nakakabuo ng ganitong kulay tapos bakit may tubig to? Nasa gitna ng kabundukan. at pinasyalan din natin ang isa sa dinarayo ngayon. Papakainin pa tayo ng mga to. Ay, hindi. Joke lang. Sino? Sige, subscribe. Ne, subscribe ko. Sino? Gusto mo palang relaxing yung kapaligiran. Hello? Kaya't sa videong ito, samahan nyo ako at ililibot ko kayo sa bayan ng Isabela. Lord, salamat Lord sa araw na ito, sa ibinigay mong pagkakataon sa akin na ako pa ay makalabas, makagawa ng video. Lord, ingatan mo po ako sa aking mga pagmamaneho, ilayo mo po ako sa aksidente Lord, at ilayo mo ako sa masamang tao at sa kapamakan. Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Lord, sinusurrender ko ang araw na ito sa iyo. Maraming salamat po Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Guys, short video lang ito kasi dito tayo ngayon sa may Lucas and Lily's Farm dito sa may Santa Maria, Isabela. So, papasyal ko kayo ano mga meron dito. Ganda dito, napakasimple lang. So, eto, makikita nyo, meron sila ditong mini bar. Tapos dito may mga banda rin pala dito. Siguro sa gabi to, mini band. Ayan, dami yung activities dito guys. So, eto, meron pang mga bilyar dito. Ayan, pwede kayo mag-bilyar with your friends. And tong side na to, yeah, yan yung mga parking. So, maluwang siya. No? So, tingnan naman natin yung mga villa nila. Libot tayo doon. Tingnan natin ano pong makikita natin. Ito yung gazebo nila guys. So, ayan yung gazebo nila. Gazebo. Then, sa side na to, dito yung pool nila. Ayan, may kiddie pool. Pakaganda. Nakaka-relax. Ito naman yung adult pool nila guys. Ganda, di ba? Ayan o. Oh. Ganda. So dito pala sa side na to, dito na yung mga villa nila. So mamaya, i-flash ko sa screen mga prices ng villa nila. Tsaka maluwag siya. Ayan. For sure sa gabi sobrang ganda dito. Diba? Tsaka daming villa. 1, 2, 3, 4. Parang nasa 10. Tanungin natin kila sir kung pare-pareho yung sizes ng villa. Hello sir, good morning. Sir, matanong ko lang, pare-pareho ba yung sizes ng villa sa loob? So sa per pax lang nagkakatalo, no? Ayan. Yung pangalan mo, sir? John Mark po. John Mark. Sir John Mark. Shout out kay Sir John Mark. Yun. Libot mo na ako, sir, no? Sige. Thank you. And guys, so tama yung hinala natin. Pare-pareho yung mga sizes ng mga villa dito. Ang pinagkaiba lang yung bayad is per pax. Oh, eto mga maliliit na. So tignan natin yung mga prices na ito mamaya. Mas maliit itong mga villa na to. Si ma'am, thank you. Ano pangalan mo ma'am? Pinagbigyan tayo. Ayun, shoutout kay ma'am. Pinagbigyan tayo para makita natin loob ng villa. Pare-pareho lang po ito, no? Oh, ayan. So pagpasok nyo guys, ito may bed dito sa kaliwa. May sofa dito. And then yung attic, may bed din doon. This is good for maximum. Yung setup niya sir, good for 6 sir. Yan po, isang bed sa taas, isang bed po dito. Then additional bed po dito. So yung bawat villa dito is maximum for 6 persons. Yes. Nice. Ganda. Then may sarili na rin po siya. May mga sariling CR yan. Okay, oo. Ayan guys, oh, napakaganda. May ano pa kayo dito, kitchen sink kayo, oh, may mini fridge. Yan, consumable naman yung food dyan. Tapos sa taas, may aircon. Nagagandaan dito may aircon. Tapos may mini aparador kayo dito. Tapos yung CR, tignan natin. Ayan, may shower. Hot and cold na rin to na ma'am. Yes po. Ayan, ang linis guys. Napaka-solid ng villa na to. Parang hindi siya tinipid. Binuhos lahat. Maliit siya pero hindi siya tinipid. Andito na lahat guys. Tignan natin yung attic na ito. Ayan.
Ayan. Diba? Dito kayo, sir. Mamaya, sir, pag may malinis na. Ayan, ang ganda. Oo, nililinis pa lang kasi itong ano, guys, itong villa. So, pag may malinis na mamaya, papakita na sa atin ni ma'am. Thank you, mama. Yung day tour dito is, yung cottage is 500 pesos. Then, pag bibili kayo ng food sa labas, may bayad din ata yun. Kung day tour kayo, per pax, ang bayad is 350 pesos. Nandito tayo sa bayan ng Cordon Isabela. Hanap muna tayo ng ating makakainan kasi hindi pa ako nag-umagahan. Ayun, may natatanaw akong Jollibee banda dun. Tingnan natin, guys. Ito pala, McDo, guys. Ito naman na tayo kumain. Ayan. Saan kaya tayo pwede mag-park? Dito na lang. Ayan, doon na lang tayo mag-park. Guys, kain muna tayo. Kakatapos lang natin kumain dito sa may Cordon Isabela. Yun. Palis na tayo. Taas ng mga bundok na yan, no? Ano, Sierra Madre pa rin kaya yan? Parang hindi no? Guys, tigil muna tayo dito sa may parko ng Welcome to Isabela. Ayan, palamig muna tayo dito. Ayan, no? Welcome to Isabela. Taga Isabela tayo, pero ngayon lang tayo tumigil dito, no? Saan kayo galing? Laguna pa po. Laguna? Ayan sila, sir. Galing silang Laguna. Layo ng pinanggalingan nila, oh. Saan kayo papunta? Cagayan? Grabe Ilang oras na kayo nasa daan? Ay, grabe. Ayan sila, sir. Galing pa sila ng ano? Alas 4. Grabe. Ayan sila, sir. Galing silang Laguna. Oo. Pero nakakalakas ng ano yung ano pag nakakita ka ng ano no? Nature. Yan. Yun. Ayan shout out kila, sir. Galing pa silang Laguna. Sir, una muna ako sa inyo, no? Ingat po kayo. Ingat, thank you. Sa YouTube, Sumiko Vlogs. Sticker tayo dito. Ayan. Ayan. Bigyan natin ng sticker sila, sir. Thank you, sir. 5. 4 lang pala. Isa pa. Nakilala tayo nila, sir. Ayan Ayan. Thank you, sir. Ingat Sige. Panoorin nyo na lang sa YouTube to. Sige. Okay. Thank you. Ingat, sir. Sige. Ayan. May nakilala pa tayo doon. Mga pagod na rin yan sa biyahe. Galing pa silang Laguna. Grabe. Pakalayo. 14 hours na daw sila nagmo-motor. Ang dami mo nakikita mga gandang nature pag nagra-rides ka. Ang dami mo rin nakakausap na tao. Ano ba? Nakakatuwa lang, guys. Ano tong napasukan natin? Isabela, they will be done. Ito pala yun. Makakyat ba natin yan, guys? Basketball court pala dito. Corn season talaga ngayon, no? Yung mga mais, tuyo na. Pero may mga bunga pa. Pero hindi nila tinatanggal. Bakit kaya? Hindi, baka inuuna nila dun sa may taas. Pansin nyo, guys. Bakit kaya karamihan sa bundok dito sa Isabela puro kalbo, no? Sa last video natin sa may Mountain Province, kalbo din.
Ayan, lilibot natin ang Isabela. Pinapasok natin yung mga sulok-sulok sa Isabela. Welcome, Barangay Anonang, Cordon Isabela. Buti yung mga daanan sa ganitong sulok ng barangay kahit pa paano sementado, no? Kahit hindi naman siya ganong maayos, mas okay na rin kumpara sa lupa. To Blue Lagoon. Oh, may Blue Lagoon dito. Tara, tahan natin guys. Saan ba yun? Diretso lang ba? Oh, mukhang diretso lang. Oh, gulat ako dun bilang rough road adventure to. Di naman itong dinadaanan natin, oh. Mukhang kailangan na natin magpa-dual sport ng gulong dito para hindi hirap yung motor natin. Oh, mahaba tong rough road na to. May mga puno ng mangga nagsibagsakan. Siguro ako dahil yan sa mga nakaraang bagyo. Naku, napalaban na itong motor na si Sumpo. Itong gubat na to. Tarik na ito. Nararamdaman ko yung TCS natin. Ito na ba yun? Sabi this way to Blue Lagoon, 300 meters. Baka dito. Try nga natin. Dito siguro, no? Mukhang dito nga. Palaban tayo. Oh, sabi 300 meters so malapit na siguro dito. Ayan. Ayan. Grabing taanan dito guys. Dito. Saan pa? Dito ba? Ano to dinadaanan natin guys? Grabe. Oh. Saan tagos na ito? Nasa kalagitnaan na tayo ng kabundukan. Oh. Uy, dito na nga. Ay, grabe oh. Kita nyo yan? Ay, grabe. Blue Lagoon nga. Grabe. Ayan, may mga kasama tayo. Apaka-solid guys. Ano nga ba ang kwento ng Blue Lagoon na ito na matatagpuan sa Barangay Anonang, Cordon Isabela? Kamangha-mangha ang blue to greenish na kulay ng tubig na dumadaloy dito. Ang nakapagtataka dito, ang Blue Lagoon na ito ay malayo sa karagatan upang lumikha ng ganitong kulay. Dahil ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng kabundukan ng Cordon Isabela. Sa kabila ng ganda ng Blue Lagoon, ito ay pinagbabawalan ng mga local authorities na maligo sa tubig dito dahil ito ay dating abandonadong mining quarry. May mga chemical residues na naiwan dito kagaya ng nickel or copper dahil na rin sa history ng pagmimina dito. At ito ay delikado para sa mga kalusugan ng mga maliligo dito. Isa pa sa dahilan kung bakit ito pinagbabawal na liguan, ang tubig daw dito ay napakalalim. Ang Blue Lagoon ay open sa public, walang entrance fee, at ito ay ginagamit na rin sa relaxation at pagkuha ng magagandang photo.
Hello po, may kisilong. May kisilong lang po. Gulat ako sa kulay, ang ganda ng kulay. Kala mo, ano? Bakit blue? Oo nga po. Bakit nga ba blue ito? Tsaka saan galing itong tubig na to? Ah, bukal. Saan galing? Oh, turquoise. Sa Kawayan po. Kawayan. Oo. Vlogger. Oho. Ano para ba? Ah, Sumiko Vlogs po. Sumiko. Sumiko. Meron ba tayong sticker dito? Alam ko may sticker pa po tayo dito. Kaming batak. Ayan po. Sa YouTube po. Tsaka Facebook. Ah, Sumiko Vlogs. Oh, upload ko to sa ano. Sa YouTube. Upload ko sa YouTube. Sa ilalim po. Malalim po yan. Tara. Baba tayo dun. Pakasolid. Tamo to. Ayan o. Tsaka mukha siyang malalim. Yup. Ayan o. Mukhang malalim, sir, no? Oo. Ayan, guys, oh. Nakikita nyo ba? Grabe. Angadanan. Ah, taga-Angadanan po pala kayo. Pero kami from Ilocos pa. Ah, from Ilocos. Oy, nice to meet you, sir. Kevin po. Kevin. Mark po. Mark. Yan, sila. Opo, sila Sir Mark. Galing pa pala ng Ilocos. Ayan, kasama ang family niya. Oo nga po eh. Nagulat nga po ako kanina. Nakita ko kasi paano kaya, ang tanong po kasi paano kaya nakakabuo ng ganitong kulay tapos bakit may tubig to? Sa gitna no. Nasa gitna ng kabundukan. Ang ano namin, perception namin pag lagoon sa may dagat, may ano lang siya, parang pool. Nakakonekta po. Oo, yun ang mga kadalasan kasi na lagoon. Oo, pero kung ano po, layo naman po ng dagat dito, no? Yun nga, doon ka magtaka-taka eh. Oo. Wala na kayo. Kahit din nga po ako, sabi ko, ano kaya itong pinapasok ko ka? Ayun lang po kasi talaga. Kaya sana guys, yung mga nagpupunta dito, tignan nyo naman, no? Sobrang kalat. Ang ganda sana tignan nito, pero sobrang kalat. Ayun, no? Dito nasisira yung mga tourist spot natin. Kaya sana maging responsible tayo guys. Yung mga namamasyal naman dito, kung may mga dala kayong pagkain, after natin pagkainan, tapon naman natin sa tapunan. Pabalik na pala tayo sa highway guys. Ano to? Welcome to Nueva Vizcaya. Guys, nandito tayo sa may Lower Magat Ecotourism Park. Ang lapit lang kasi sa akin na ito sa Isabela, pero hindi ko alam kung bakit hindi ako nakakapunta dito. So ngayon mamamasyal tayo. Pero wala kasi mabilihan na pagkain dito, so sabi ni sir may bilihan daw ng pagkain dito. Bibili muna tayo ng pagkain tsaka tayo papasok sa loob. Ayan. Pwede yung order ng isang kabagan. So guys, bago tayo pumasok doon, order muna tayo dito ng pansit kabagan. Kaya muna tayo dito kasi tanghali na rin. Siguro dito. Pala tayo magbabayad. 100 po, no? Ang pala sila nakapag-register na po sila sa ito pa. Ah, ito pa. Binigay po sa akin. So guys, dito kayo magbabayad ng 100 pesos. Visit lang po tayo, sir. Ah, day tour lang. Tagal ko na kasi dito sa Isabela, hindi ko pa na visit to eh. Pero nandito po tayo sa entrance. Ay, wala naman. Ah, okay. Pero hingin kami ng copy, sir. Sige, saan ko ba pwede i-send? Sa email na lang namin. Email, sige, pasulat na lang ng email. Ayan, babait ng mga ano natin dito. Oo, mga cute pa, mga ganda't mga pogi. Papakainin pa tayo ng mga to. Ay, hindi, joke lang. Ito na lang, sir, may email po tayo dito. Ah, plgnavizcaya.gopidad.gmail.com. Gmail. Dito ko i-send. Pwede hingin ko na lang to. Okay, sige, sige. Magbigay na lang din po ako ng flyers for the whole province of Nueva Vizcaya. Naka-feature po dito yung mga ibang destinations na pwede nyo pong punta. Sige, sige. Ayan, kailangan ko yan, guys. Kailangan ko. Ano ba yung Si Miko Vlogs. Andun sa ano? Sino? Sige, subscribe. Ne, subscribe ko. Sino? Wala nang vlog. Wala ba? Wala ba? Sige po. Thank you, mga sir. Thank you po. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Sige, sige. Babait nila dito, no? Nakakatuwa sila, guys.
Ayan, shout out kay, anong pangalan mo, sir? Bernardo Gallo, yan. Siya yung nagbabantay dito. Napakabait nila dito, guys, lalo na yung mga nasa admin office. So pag may time kayo, pasyal kayo, ayan. Hanapin nyo si Sir Bernardo. Ayan. Meron po. Sige po. Ito po. Tatlo ka na eh. Ito, dalawa na lang pala naiwan sa akin. Ayan. Ayan. Thank you. Sa YouTube. Sa YouTube. Ay, naubusan ako, guys. Oo nga eh. Shout out kay, ano pangalan mo, sir? Edgar po. Edgar. Ayan, ang bait na mga kasama natin dito, guys. Sige, guys. Una muna ako sa inyo, ha. Sige. Thank you. Yeah. Guys, nakaka-relax, oh. Pasok mo pa lang, relaxing yung kapaligiran. Grabe. Wow. Solid. Thank you, Lord, sa mga pinaparanas mo. Wow. Ay, tuyo yung ilog. Ayan, oh. Parang sarap magtampisaw, no? Ano pala to? Looban pala to, guys. Masarap mag-relax dito. Parang kung may chair, table and chair lang, no? Dito ka na sa gilid. Oh. Sulit na kasi ang lamig, guys. Sa totoo lang, napakalamig. Lamig ng klima dito sa loob. Woo! Tapos pwede pa kayo maglakad-lakad dito. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, ang dami naglalakad. Ano yun? Wala lang talagang ano. Ayan, oh. Tuyong-tuyo yung tubig. Hello! Nakakatawa yung mga kasama natin dito. Beware of falling branches. Uy, parang Baguio, no? Parang still Baguio sa loob. Welcome, guests. So, saan tayo? Dito. Ayan. Exit. Exit pala yan. So, dito tayo sa left side. Mamaya tingnan natin kung ano meron dun sa kabila. Yakal Hall. Mga ano dito, mahogany, cedar. Ano kaya yung mga yan? Mga ano ang kaya nila yan? Isang parang mga tulugan nila? Pag-stayan nila? Di natin alam, no? May nakikita ako dun sa baba, guys. Ang daming pumapasok kanina pero hindi natin alam kung saan sila nagpupunta. Muna alam kung saan tatambay dito na napakalawak, guys. Ganda. Balik tayo dito mamaya. Guys, hindi ko alam kung saan ako tatambay. Pero sige, para sa inyo, isa-isayin natin to. So, dito muna tayo. Sa pinakadulo. Hanggang dito, ang dami ng cottage, oh. Di mo na rin alam kung saan ka pupunta. Ayan, meron pa dun. Daanan natin yung mamaya. Ayan. Ganda rin dito. May kayaking. Ayan. Sige. Diretsuin natin to para sa inyo, guys. Lilibutin natin to. Ano natin dito? Kung ano meron dito. Ayan. Comfort room. Ayan. May mga cottages. Pinya. Okay. Hanggang dito na lang tayo. Parang may swimming pool pa doon pero parang yan na ata yung last. Tapos dito pwede kayong magkabit ng tent dito, guys. Ayan, oh. Malilim din eh. At mabababa yung puno. Tingnan nga natin kung ano meron dito. Dito parang may fish pan pa. Ayan, oh. Siguro dating ano to, activities, no? Tapos napabayaan lang nasira. Daming isda. Ang Lower Magat Ecotourism Park ay matatagpuan sa Jati, Nueva Vizcaya. Meron itong laking 1,200 hectare. Preserve ito ng provincial government ng Nueva Vizcaya mula sa DENR.
upang ito'y i-develop sa isang tourist site na nagsimula noong 2005. Na-transform ito sa isang forested area na may halong park na may mga amenities kagaya ng camping, boating, at nature trails. At isa ito ngayon sa top tourist destination ng region. At ang kagandahan dito, ang park na to ay budget friendly. Ayan, exit. Yun. Yun! So guys, dito ko natatapusin ang ating video. Sana nag-enjoy kayo guys. Woo! Thank you Lord! To God be all the glory! In Jesus' name! Amen! Guys, kita-kits tayo sa mga susunod nating video. Ingat kayo palagi at huwag kakalimutang mag-pray. Unahin natin lagi ang ating Panginoon. Bye guys! Thank you, Ecotourism Park.